Of God, nahapunan na sa datong Bible verse, but should be first thing in the morning. When you wake up, we're going to open the Bible, going to communicate our Lord, God, and we will try to reconnect and connect with our God, Jesus Christ. No? Always, every day of our lives. No? Kinsa bagoy ka nang maghandom no nga kanang sa una lahi akong kinabuhi. No? Kinsa bagay maghandom nga sa una unsar ako. I'm not that worthy enough. No, I'm worthless sa una, no? Feel nako wala koy kanang pulos sa kalibutan. Feel nako wala koy kanang purpose nganong na ako diri sa kalibutan. Kinsa bagay maghandom no nga sige day ko og kanang share og Bible verse diri. No, wala gyud ko naghandom nga inani sad ko, inani ang kapadulngan sa akong social media nga mga butang, no? So kita pod di ta mag-expect og something nga kanang labi na nga gusto kayo ta nga in the near future ang dato na gid ko ani, in the near future successful na gid ko, in the near future musikat na gid ko, no? Dili gid mabalaan kinsa ang mga tawo nga musikat, silang mga vlogger nga mga kuan karon sikat na karon, wala gid po na damha sa una pagagmay pa na sila, inana din kapadulungan nila sa ilang mga kinabuhi. Sa imo sad wala ta kabalo unsay mahitabo sa in the near future, wala ta kabalo kung unsay dagan sa imong kinabuhi, no? But I declare and I decree and I pray nga mo-align lang gyapon ka sa Ginoo, maskin unsang imong buhaton, regardless sa imong pangbuhaton, ganahan ba ka kana imong buhaton or dili, no? Kung dili ka ganahan, then pray nga mapahimulag ka na makagawas or makalingkawas ka ng sitwasyon. And if ganahan na ka sa nahitabo sa imong life, then keep praying too. Don't forget to thank the Lord. Don't forget to be grateful at all times. Ili reminder sa akong self o sa mga tao nga nawada na paglaom, na siguro kung makadungog sa ako ang gingon is mapangisog nila ilahang ilahang kaugalingon, no? Kuan sila kanang maging brave enough kay kinsa laman ta diri sa kalibutan, no? Dili man ta special person, dili man ta kanang prinsesa at prinsipe. Naamang yun isa lamang na King of all kings, Lord of all lords, and that is Jesus Christ. So wala tayo laing ikapahinambog sa tong kaugalingon. Maskin pag usapan na imong naabot sa kinabuhi, maskin pa og tag-iya ka sa SM, tag-iya ka sa dagkong kumpanya, no? Di gid gyapon imong makabot ang power, ang kanang gahom sa Ginoo, no? We still have to be humble yourself, humble ourselves. Maskin unsay imong nakabuot kapila baka di na himong professional, unsa baka nga pagka-professional ang imong natumban karon, no? Unsa baka ka millionaire imong gihawid karon, millions imong gihawid karon, you should still be humble. Kay wala ato aning tanan, ang imong millions, ang imong achievements sa kinabuhi dili na imo, iya na tanan sa Ginoo. Daw bi kung kuhaan ta og kusog sa Ginoo ang tsigida, unsa pa man ang imong mabuhat, unsa pa man nga kusog ang imong mabuhat na makabangon ka, unsa pa man imong mastorya na wala na kagkusog, maski sa pag-istorya di na nimo na makaya. So we should all be grateful and be thankful to our Creator at all times. Nga maskin pa man og unsay nahitabo sa tong kinabuhi, malipayon ta, don't forget to remember God. Remember God as always. Remember the Creator. Remember Jesus Christ. And this precious person in our lives is the Holy Spirit. We should not kanang ignore the Holy Spirit. Kay mo nang gikabilin sa Ginoo kanato nga we will be always connected to our God. So, let's receive Jesus today as our Lord and Savior. You can repeat after me. Jesus Christ, pasaylo ami sa tanan namo nga mga nabuhat. Tungod kay kami nakasala, pinaagi sa among hunahuna, among pulong o sa among buhat. Gidawat ka namo Jesus, karon nga among personal Savior ug among Ginoo. Ikaw ra gyud ang manluluwas namo, ikaw ra gyud ang makaluwas namo sa tanang mga sitwasyon nga naa sa amo karon nga dili mi gusto, dili namo kagustuhan, no? And ikaw ra gyud Ginoo ang maka-guide ka namo through the Holy Spirit. Imong gibilin ka namo tagsa-tagsa. Ug among gina-welcome sa among mga kinabuhi ang presensya nimo Ginoo, and with the power of the Holy Spirit nga kanunay magauban ka namo bisan asa mi paingon o bisan unsa mong buhaton. Hallelujah. Amen. Thank you so much Lord sa tanan. Okay? Thank you children of God for receiving Jesus Christ with me today. So, kinsa excited sa inyo makabalo unsay atong Bible verse today? No? Super excited kay kani ding mga nakasulat sa Bible, dili lang dahil ni siya nga makahatag sa ato og encouragement nga mupadayon sa atong pagpanginabuhi, kundi makabusog kani sa atong kalag, kundi makawala kani sa kauhaw sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. Now, let's have our Bible verse, and it comes from the book of Nehemiah. Okay, Nehemiah chapter 1 verses 4 to 7. 4 to 7 zata. Nehemiah chapter 1 verses 4 to 7. Okay, it says here, when I heard this, I sat down and wept. In fact, for days I mourned, fasted, and prayed to God of heaven. Then I said, O Lord, God of heaven, the great and awesome God who keeps his covenant of unfailing love with those who love him and obey his commands, listen to my prayer. Look down and see me praying night
and day for your people Israel. I confess that we have sinned against you, yes, even my own family, and I have sinned. We have sinned terribly by not obeying the commands, decrees, and regularizations that you gave us through your servant Moses. Hallelujah. So, unsa di ay rason nganong maskin pa sa atong pagpaningkamot na gid gihapay mga suliran. Nganong unsa gi rason nganong sige tag kuan durot ang paningkamot matag adlaw matag gabi hala sige panarbaho hala sige pangita og kwarta no tungod kay daghan kay tag mga bayro nun pero wala gid gihapoy success, wala gid gihapoy kanang katagbawan, wala gid gihapoy I mean kanang bitong contentment sa tuwa, wala gid gihapoy kaundangan, wala gid gihapoy feeling of kanang haruhay ba kahayahay na amid sa atong pagpaningkamot sa matag adlaw. Kay as what it has been said here, no, we have to confess our sins, we have to repent, we have to kanang kuan accept ba, we have to accept how sinner we are, no, how sinner we are, we have to accept, and by accepting it we humble ourselves. By accepting it, then we will repent, we will ask forgiveness to God and repent. Kay tungod sa sala diha mababag or mablock ang blessing sa Ginoo. Tungod sa mga pagpakasala sa unang-una sa pulong sa buhat, diha ma-block, diha kanang sa pawan o unsa ba na kanang na ay alibah na alihan ang blessings nagikan sa Ginoo tungod sa mga sala. Tungod sa sala bisan unsa nga sala magagmay madagko basta sa ngalan nga sala mauna na siya, children of God. So unsa man ang mga sala na mabuhat, no? So kung subayon na nimong 10 commandments sa Ginoo, yang mga commands nga gusto niya nga buhaton nato, daghan kaayo 10 commandments, no? Dili mo makak, dili mo ngawat, dili magpatay. Dayon honor the katong honor thy father and their mother nya sa karong panahon na halakag sige ka og kanang suko-suko sa imong parents. You don't know nga sina siya, you don't know nga nakasala na daay ka, sige kag suko-suko sa imong parents. Nakatubag ka sa imong ginikanan na wala ka kabalo. Nalain sila unsa man akong anak, nagtubag-tubag naman. Gipa-eskwela man unta pero nagtubag-tubag. Gipa-eskwela man unta pero mura nagsikinsa. So sakit na sa parents, sakit na sudungon ba, o sakit na madunggan nga gikan sa imong gingana nimo imong ginikanan, no? Makabantay nga mohilom na lang ng uban ginikanan labi na og makastorya ka og something nga kuan kay ba nang yes nasakitan ka, yes kanang nakuan ka na silo ka, yes na nagproblema ka sa sitwasyon ninyo, but it doesn't mean nga imo nang kanang i-rant sa imong ginikanan na wala tay karapatan na mag-rant. Ako I'm so guilty kay inanasad ko before, no, makaistorya po kog limayo sa akong parents na pa jud ma-realize ba ang tanan ulahin na. So kamo nga wala pa pud mo naka inanang istorya sa inyong parents nga nasakitan sila, I declare nga dili na lang po ninyo bitaw istorya nga masakitan bitaw sila. Mga pamulong ninyo nga dapat kanang gentle lang, dapat maayo lang nga pagkaistorya kay we deserve to be treated kanang properly. Miskin unsa pa man kadiha, unsa imong naabot, unsa ilang naabot, unsa ra sila taman, asa ra sila taman, we deserve to be respected. Kay mo lagi kung di ka kabalo mo respect, na mabalik ra gihapon na sa imo ha. Kung di ka kabalo mo respect. It also says here na kanang the great and awesome God who keeps His covenant of unfailing love with those who love Him and obey His commands. See? Only loving God and obeying His command kanang mo kuan gyud ang Ginoo sa iyang covenant ba, mutuman gyud sa iyang mga saad, no? Og ang ihapag yung paghigugma kay kanang perfect kayo yung love, perfect kayo nga maskin kita dito kasabot sa iyang gugma, no? So ang sekreto ra di ay para bitaw mo lambo ang atong pagpanginabuhi is not to sin or to sin no more, no? To sin no more meaning no more doing any sinful acts. Kay once masayop man gud ta masilot ta, syempre ang atong creator masakitan, mamalain po, no? Dili po na siya malipay kung magsige na lang po ta kasilo, sige lang tag may pasaylo, sige gihapon pa kasala, sige pang pasaylo, balik-balik gihapon, no? So sa karon nga panahon dai children of God, naapatay chance nga makig-istorya ug makig-close sa Ginoo, buhatan na karon ay napagdugay-dugay na ugma pa kay nga atong Ginoo makagagahom sa tanan. Ang Ginoo nato grabe handa kung gugma sa ato pero og imo kung balik-balikon nga magpakasala kabalo ka nga di na maayo sa in front of His eyes, dili na po na siya mo consider kung sige na gid nimo og balik-balikon kabalo naman unta ka nga di na maayo, no? So repent, let's repent everyone. Daghan naman siguro mo vlog nga nadunggan nga repent, it's time to repent. Wala na sila nag-joke, to be honest, wala na sila nag-joke. Siguro na envision na nila through their dreams, through their kanang encounter with the Lord nga they don't understand what that kind of encounter, but the main kanang topic or the main subject is just to repent, no? Ngay kapasayloan sa mga sala nga nabuhat, accept it humbly nga nakasala ka, and then repent, and then don't do it again. Mura man ay sekreto nga nung ang blessing kakablock, no? Kakablock, meaning dili siya mo abot sa imo ang blessing kay kanunay man kag sige buhat og sala, pinagi sa hunahuna sa pamulong nimo o sa imong buhat, nabundak-bundak ka diha. Number 1 pud na gabundak-bundak, so gikan na sa buhat kana pong
huna-huna sa man siya, uy, nani ni siya, nana na siya, sa imong huna-huna, dautan imong huna-huna against sa nga person, nakasala na tana, children of God. Most especially if ato ng istorya, nang libak ka din ha, against sa nga person, kanang bitong nga tao, kaya nga ba na siya dautan, ba kani dautan ni nana, so nakasala na sad ta, pinaagi sa pulong. So let's be careful and let's be mindful with what we have to say and what we have to think and what we have to do. And I think that's all for today, and be blessed.